Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umano marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad. Kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. Nakatutok si Ian Cruz. If I do that, so I just imagined myself cutting his head. I cut his head. So noon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Muling sabi ng Vice Presidente, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes. Clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Inungkat ng bise ang ilang pinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Partikular ang kasunduan daw nilang payagan siyang gamitin ang presidential chopper para magbalikan sa Davao at makasama ang kanyang mga anak. Hindi na natupad yon. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Tapos sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Ngayon, siya raw ang target ng mga pag-atake, bagamat wala siyang sinabing pangalan kung sino ang nasa likod nito. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House
committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. May binitiwan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sinikap din naming makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni VP Sara ukol sa Pangulo, pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Ang sabi ni VP Sara, ibinigay naman nila sa COA ang kailangan dokumento. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yon. Ang hirap daw sa komite, wala namang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ginagamit lang daw ang pagdinig para hanapan siya ng kasong pang-impeachment. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Bago ang mga buwelta kanina ni Vice President Sara Duterte, may mga indikasyon na ng lamat sa relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos noong pang nakaraang taon. Balikan natin sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Oh, never again. Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte nung nakaraang buwan nang tanungin kung may balak pa ba siyang maging teammate si Pangulong Bongbong Marcos. At kung dati tinuturing nila ang isa't isa bilang magkaibigan, paglilinaw ng bise noon. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Ang pagkakawatak ng dating magkaibigan, unang nagkaroon ng indikasyon noong May 2023. Halos isang taon pa lang noon ang Administrasyong Marcos nang magbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan, umugo ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon
ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Okay na tayo. Thank you. Okay, Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sabi pa noon ng First Lady, sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang unit team. Ang kanyang tugon, Ang unit team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then human ang elections, nidaog nami. nitong Hulyo, tuluyan ang umalis sa gabinete ng Pangulo si VP Sara. Nang sumunod na buwan, bumuo ng isang quad committee ang Kamara na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings at giyera kontra droga ng Administrasyon Duterte. Iniimbestigahan din ng komite sa Kamara ang paggamit ni Vice President Duterte sa kanyang 125 million pesos confidential funds noong 2022. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.